I can't figure out how AI can be used in terms of learning in our country because the digital divide is still quite pronounced. Malaki pa rin ang suliranin ng Pilipinas pagdating sa sektor ng edukasyon. Ito ang binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangan munang mapalakas ang literacy at numeracy level ng mga estudyante mula kinder hanggang grade 3 upang hindi mahirapan oras na gumamit ng artificial intelligence o AI sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa ng senador, upang lubusang mapakinabangan ng AI ng mayorya ng mga mag-aaral sa bansa, kailangan ring tugunan ang kawalan ng kuryente sa mga liblib na paaralan, pati na rin ang mahinang signal sa iba pang mga lugar. In summary, the digital divide is something that we need to address moving forward by investing in infrastructure and just making sure that the basics are laid down. Samantala, ayon sa Department of Education o DepEd, mayroon ng mga plano upang idagdag sa basic education curriculum ang artificial intelligence o AI. Just to clarify, sir, yung AI ilalagay siya sa curriculum? Yes. Yes. Start It will be part of it. Yeah. School year. No, we're developing, AI Center is developing the modules. So ilalagay pa lang natin. Paliwanag ni Education Secretary Sonny Angara, nakikipagtulungan na sila sa mga private institution upang mag-develop ng AI modules na angkop sa edad ng mga estudyante. Ayon naman sa isang international stakeholder, nais nilang magamit ang AI hindi lamang ng private schools, kundi pati na rin mga public schools sa bansa. Of course, yun yung gusto natin. Hindi to kung sino yung mayaman, ha? Para sa lahat to, we want to ensure that every learner has access and that no one is left behind. Inaasahan naman na magiging bahagi na ng curriculum ang artificial intelligence sa mga susunod na school year, kasunod ng pagbuo at implementasyon ng mga AI modules. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.